Kung iniisip mong magpapahinga ka na lang dahil matanda ka na, hindi yan tama. Ang ganyang pag-iisip ay parang dahan-dahang pagpapakamatay. Ang tahimik na pamamahinga ay maaaring magpahinto sa utak ng isang matanda. Ngayon, bilang isang doktor, nangangako ako sa aking konsensya at sasabihin ko sa inyo ng buong tapang. Sa loob ng ilang dekada kong pagtingin sa mga pasyente sa University Hospital, mayroon silang karaniwang sinasabi. Nagtakda ako noong bata pa ako, kaya ngayong matanda na ako, gusto ko lang magpahinga at wala nang gawin pa. Nakakatamad na ang lahat, kaya ang manatili na lang sa isang lugar ang pinakamahusay. Marami ang nagsasabi ng ganito. Pakiusap, itapon nyo na ang mapanganib na kaisipang iyan sa basurahan. Ang katawan na komportable sa pagtanda ay hindi pahinga. Ito ay katulad ng proseso kung paano kinakalawang ang isang makina at humihinto sa paggana. Ikinuwento ko sa inyo ang kwento ni Mang Ben, 78, na dinala sa aming emergency room kamakailan. Si Mang Ben ay isang napakabait na tao na nagtrabaho ng buong katapatan bilang isang kawani ng gobyerno sa buong buhay niya at nagretiro. Hindi siya uminom o nanigarilyo at palaging tahimik at kontento sa kaunting pagkain, kaya naniniwala ang kanyang pamilya na mabubuhay siya ng hanggang 100 taon. Ngunit isang umaga, hindi makabangon si Mang Ben. Nang gisingin siya ng kanyang manugang, idinilat niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya nakilala ang sinuman at nagsalita ng kung ano-ano habang kumakaway sa hangin. Naramdaman ng kanyang pamilya na parang gumuho ang mundo. Umiyak sila, iniisip na biglang dinapuan ng dementya ang kanilang ama. Nang dumating si Mang Ben sa emergency room, ang kanyang kondisyon ay medical na napakalubha, isang delirium state. Ang utak ay hindi nakikilala ang realidad at naligaw sa pagitan ng panaginip at realidad. Nagsagawa ang aming medical team ng masusing pagsusuri. Hindi ito brain hemorrhage o brain infarction. Hindi rin ito tumor. Ang sanhi ay napakalaking nakakagulat. Ito ay isang pagtigil ng paggana ng katawan na dulot ng labis na tahimik na pamumuhay. Pagkatapos magretiro, ayaw ni Mang Ben na maging pabigat sa kanyang mga anak, kaya nagbabasa lamang siya ng libro o nanonood ng telebisyon sa kanyang kwarto sa buong araw. Kahit uhaw, tiniis niya dahil ayaw niyang pumunta sa banyo, at kung wala siyang gana, laktawan lang niya ang pagkain. Habang tahimik siyang namumuhay, ang kanyang mga kalamnan ay natunaw na parang ice cream, at ang kanyang dugo ay naging malapot na putik, na humaharang sa daloy ng oxygen patungo sa utak. Noon lang nagulantang ang kanyang pamilya. Hindi pala malusog ang tahimik na pamamalagi ni tatay. Pinabayaan pala namin si tatay, pagsisisi nila. Sigurado akong marami sa inyo ang nakakaramdam ng kaba ngayon. Maaari mong isipin, hindi ako nag-exercise at nananatili lang sa bahay buong araw, pero maayos pa rin ako. Iyan ang katahimikan bago ang bagyo. Unti-unting nasisira ang ating katawan, at sa sandaling lumampas ito sa isang limitasyon, bumagsak ito ng parang si Mang Ben, nakakatakot ang mga estatistika. Sa mga Pilipinong 65 taong gulang pataas, 30% ang may sarcopenia, isang kondisyon na sanhi ng hindi paggalaw. At ang mga taong nawalan ng kalamnan ay 5 beses na mas mataas ang posibilidad na maospital sa isang nursing home kaysa sa mga walang sarcopenia, at ang panganib ng kamatayan ay tumataas ng higit sa 2 beses. Hindi ito simpleng problema ng abala. Ito ay isang problema ng buhay o kamatayan. Maswerte si Mang Ben na sumailalim siya sa matinding rehabilitasyon kasama ko at ngayon ay nabawi na niya ang kanyang kalusugan. Mayroon siyang sinabi sa akin habang lumuluha siya sa kama ng ospital. Doktor, akala ko magandang magpahinga lang ako. Hindi ko akalain na yon pala ang magpapabilis ng aking pagpanaw. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang 5 nakamamatay na ugali na halos humila kay Mang Ben sa bingit ng kamatayan at ang mga malinaw na solusyon upang maitama ang mga ito. Ang kwentong sasabihin ko sa inyo ngayon ay hindi madalas na sinasabi sa ospital. Ngunit ito ang mga panuntunan sa kaligtasan na magpapasya sa inyong natitirang 30 taon. Kung sabik kayo sa video ngayong araw, mangyaring pindutin ang like button ngayon. At kung magkomento kayo ng i-excited sa comment section, magpapasalamat ako. Ang inyong interes ang pinakamalaking inspirasyon ko. Mangyaring maghanda upang magtala. Maaari ninyong gamitin ang comment section bilang notepad. Ang 3 gawi sa katawan na sasabihin ko sa inyo ngayon ay ang lubid na naghila kay Mang Ben, 78, mula sa bingit ng kamatayan,
At ito ang inyong life insurance upang makalakad kayo ng malusog sa inyong sariling mga paa sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi ito nangangailangan ng pera. Ito ay mga bagay na maaari ninyong gawin simula ngayong araw. Ang unang solusyon. Itakda agad ang iyong telepono sa alarm sa 30 minutong pagitan. At sa bawat pagtunog ng alarm, kailangan mong huminto sa iyong ginagawa, bumangon, at maglakad-lakad sa isang lugar sa loob ng 2 minuto. Kahit nanonood ka ng telebisyon, kumakain, o nakikipag-usap sa kaibigan, kapag tumunog ang alarm, kailangan mong bumangon kaagad na parang sundalo na nakatanggap ng utos. Magtatanong ka siguro, bakit kailangan pa ng ganito kaabala? Sa medikal na pananaw, ang pag-upo ay kasing mapanganib ng paninigarilyo. Itinalaga ng World Health Organization ang matagal na pag-upo bilang ika-4 na nangungunang sanhi ng kamatayan sa buong mundo, kasunod ng high blood pressure, paninigarilyo, at high blood sugar. Kung upo ka ng higit sa 10 oras sa isang araw nang hindi gumagalaw, ang iyong panganib ng maagang pagkamatay ay tumataas ng 40%. Eksakto iyon ang ginawa ni Mang Ben. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang study at nagbabasa lamang ng mga libro, ngunit sa totoo lang, dahan-dahan niyang sinasakal ang kanyang mga daluyan ng dugo. Kapag nakaupo tayo, humihinto sa paggana ang mga kalamnan sa ating hita at binti. Pagkatapos, ang dugo na dapat bumalik sa puso ay bumababa sa mga binti at naiipon doon. Tulad ng nabubulok na nakaimbak na tubig, ang nakaimbak na dugo ay tumitigas at bumubuo ng blood clot na tinatawag na thrombus. Kung ang blood clot na ito ay lumulutang sa daluyan ng dugo at humaharang sa daluyan ng dugo sa utak, ito ay cerebral infarction, at kung humaharang ito sa daluyan ng dugo sa puso, ito ay myocardial infarction. Ngunit may pag-asa. Ayon sa mga resulta ng pananaliksik, kung bumangon ka lang at gumalaw ng 2 minuto sa bawat 30 minuto, babalik sa normal ang bilis ng daloy ng dugo at maiiwasan ang pagbara ng mga daluyan ng dugo. Kung gagawin mo ito ng 10 beses sa isang araw, ito ay 20 minutong ehersisyo. Hindi mo kailangang pumunta sa yewir ng hiwalay. Kailangan mong maniwala sa himala ng 2 minutong ito. Pangalawang solusyon. Sa bawat pagkain, siguraduhing mayroon kang itlog, tokwa, o karne. At kailangan mong kumain ng 1.2 gramo ng protina bawat 1 kilo ng iyong timbang sa katawan, parang gamot. Halimbawa, kung 60 kilo ang iyong timbang, kailangan mo ng 72 gramo ng protina sa isang araw. Komplikado bang kalkulahin? Sasabihin ko sa inyo ng napakadali. 2 nilagang itlog sa umaga, 1 piraso ng isda sa tanghalian, at kalahating tokwa sa hapunan. Sapat na ito. Ang mga pagkain na puro kanin at kimchi lamang ay hindi na pwede. Bakit kailangan nating ipaglaban ang protina ng ganito? Kapag lumampas ka sa 70, mas mabilis na nawawala ang kalamnan kaysa sa iniisip mo. Ayon sa pananaliksik ng Bundang Seoul National University Hospital, ang mass ng kalamnan ng mga taong nasa 70 ay bumaba ng 30% kumpara sa mga nasa 30 at 40. Gusto mo bang malaman ang mas nakakatakot na katotohanan? Kung magpapahinga ka lang sa kama sa loob ng 1 linggo, dahil sa trangkaso o sakit ng katawan, 0% ng iyong mass ng kalamnan ang mawawala. Ang kalamnan na mawawala sa loob ng 10 taon sa natural na paraan ay mawawala sa loob lamang ng 1 linggo. Nang dumating si Mang Ben sa emergency room, nagulat ako nang mahawakan ko ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga hita ay parang payat na sanga ng puno. Ang kalamnan ay ang storage ng enerhiya ng ating katawan at ang aparato na nagkokontrol ng blood sugar. Kung walang kalamnan, ang kinain na pagkain ay hindi magagamit bilang enerhiya at mananatili sa dugo na magdudulot ng diabetes. Bukod pa rito, ang substance na tinatawag na myokine na inilalabas ng kalamnan ay may papel sa pagprotekta sa mga selula ng utak, ngunit kung lumiit ang kalamnan, nawawala ang protektibong layer na ito na nagpapataas ng panganib ng demensya. Ang kalamnan ay hindi lamang kailangan para magpakitang gilas ng lakas. Ito ay isang mahalagang organ para sa kaligtasan. Ikatlong solusyon. Kahit hindi ka uhaw, magtakda ka ng oras at uminom ng tubig na parang takdang aralin. Agad paggising sa umaga, 30 minuto bago kumain, 3 bago kumain ng hapunan, at 2 oras bago matulog. Kailangan mong pilitin ang iyong sarili na uminom ng 6 hanggang 8 baso sa isang araw. Napakaraming tao ang hindi umiinom ng tubig dahil tinatamad silang pumunta sa banyo,
Ngunit ito ang pinakamaikling daan upang paikliin ang iyong buhay. Dahil sira ang sensor ng uhaw sa ating katawan. Noong bata ka, kahit 1% lang ang kulang sa tubig sa katawan, magpapadala ito ng senyales na uhaw. Ngunit kapag lumampas ka na sa 70, bumababa ang paggana ng thirst center sa hypothalamus ng utak, kaya kahit tuyong-tuyo na ang katawan, hindi ka nakakaramdam ng uhaw. Nang bumagsak si Mang Ben, sinuri namin ang kanyang dugo at nakita namin na naging malapot ito parang pulot. Kung kulang sa tubig, lumalapot ang dugo, bumabagal ang daloy, at madaling barado. Lalo na ang pagkahilo o talamak na pagkapagod na madalas irereklamo ng mga matatanda, at higit sa kalahati ng mga sintomas ng delirium, tulad ng biglang pagsasalita ng kung ano-ano ni Mang Ben, ay dahil sa matinding dehydration. Ang tubig ay ang lubricant at gasolina na nagpapagana sa ating katawan. Kapag naramdaman mong uhaw ka, huli na ang lahat. Kailangan mong uminom ng tubig na parang umiinom ka ng gamot. Susumahin ko. Magtakda ng alarm kada 30 minuto para bumangon, tiyakin na mayroong protein dish sa bawat pagkain, at uminom ng tubig sa takdang oras. Kung susundin mo lang ang tatlong ito, may iwasan mo ang biglang pagbagsak tulad ni Mang Ben. Isinagawa ni Mang Ben ang tatlong ito, at sa loob lamang ng 1 buwan, nakapasok siya sa klinik nang naglalakad ng walang saklay. Kaya mo rin. Hindi ba dapat ibahagi mo ang mahalagang impormasyong ito na nagliligtas sa iyong katawan? I-click agad ang share button sa Kakao Talk at ipadala sa group chat ng pamilya o sa iyong mga kaibigan. Ang isang pagbahagi mo ay maaaring magligtas ng buhay ng mahal mo sa buhay. Gaano man kalusog ang iyong katawan, kung gumuho ang utak na nagpapaging ikaw, wala itong saysay. Ang dalawang gawin na sasabihin ko ngayon ay ang huling tanggulan na nagpoprotekta sa iyong utak at puso. Narito ang kritikal na dahilan kung bakit hindi lamang humina ang katawan ni Mang Ben, kundi nakaranas din siya ng delirium kung saan hindi niya nakikilala ang mga tao. Pang-apat na solusyon. Kahit tinatamad ka, pilitin mong lumabas at makipagkita sa mga tao, at kung may kaunting problema sa pandinig mo, isuot mo agad ang hearing aid. Dapat kang may lugar na regular na pinupuntahan, kahit man lang 2 beses sa isang linggo, tulad ng Senior Citizens Center, Welfare Center, o religious gathering. At makipag-usap ka sa pamilya o kaibigan ng higit sa 0 minuto araw-araw. Kahit wala kang gaanong sasabihin, pag-usapan mo man lang ang panahon. Alam mo ba kung bakit nagkulong si Mang Ben sa kanyang kwarto? Hindi dahil masama ang kanyang ugali. Nagsimula ito nang humina ang kanyang pandinig. Nahihiya siya at nasasaktan ang kanyang pride kapag hindi niya naintindihan ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan at kailangan niyang magtanong ng paulit-ulit. Kaya sabi niya bahala na at pinili na lang mag-isa. Ito ay isang nakamamatay na suntok sa utak. Sa medical na pananaw, ang social isolation ay ang pinakamalakas na lason na nagpapaliit sa utak. Itinuturing ng AHA, Public Health Service ang kalungkutan bilang isang panganib na sanhi ng kanser na katumbas ng paninigarilyo ng 15 sigarilyo sa isang araw. Ayon sa 10 taong follow-up research ng University of Florida, ang mga matatandang isolated sa lipunan ay may 40% na mas mataas na panganib na magkaroon ng demensya. Ang ating utak ay pinakaaktibo kapag nakikipagkita tayo sa mga tao, nagbabasa ng ekspresyon, at nakikipag-usap. Ngunit kapag mag-isa ka, humihinto ang function na ito ng utak. Lalo na kung hindi mo papansinin ang pagkabingi, habang nababawasan ang external stimulation, bumababa ng mabilis ang cognitive function ng utak. Ang hearing aid ay hindi lamang isang aparato na nagpaparinig ng tunog. Ito ay isang neurotherapy device na nagbubukas ng daanan ng stimuli patungo sa utak. Noong pilit kong pinasuot kay Mang Ben ng hearing aid, una niyang inireklamo na maingay ito at ayaw niya. Ngunit ngayon, sabi niya, parang nabuhay siya dahil naririnig niya ang boses ng kanyang mga kaibigan. Nabuhayan ang kanyang mukha dahil nakakapag-usap na siya. Ika-5 solusyon. Huwag hayaang komportable ang iyong utak at pilitin mo itong mag-isip. Pumunta ka sa hindi pamilyar na daan imbes sa karaniwan mong nilalakaran. Kung kaliwete ka, subukang gamitin ang iyong kanang kamay kapag kumakain o nagsisipilyo. Alamin kung paano tumawag sa video sa iyong apo gamit ang smartphone. Kung hahanapin mo lang ang pamilyar at komportable, titigas ang utak mo. Ang araw-araw ni Mang Ben ay parehong-pareho sa nakaraang 10 taon, parang isang photocopy machine.
Gumigising siya sa parehong oras, kumakain ng parehong pagkain, at nanonood ng parehong programa sa telebisyon. Mula sa pananaw ng utak, hindi na kailangan pang magproseso ng bagong impormasyon. Sa neuroscience, mayroong konsepto ng neural plasticity. Ang mga selula ng utak ay gumagawa ng mga bagong koneksyon hanggang sa mamatay sila kung bibigyan ng bagong stimuli. Ito ang pagbabago ng utak. Ngunit kung walang stimuli, ang mga koneksyon na mayroon ay napuputol. Ayon sa isang pag-aaral ng dementia epidemiology noong 2023, mas kaunti ang pagkakataon ng pag-aaral ng pagbasa at pagsulat, mas mataas ang panganib ng dementia, hanggang 10 beses. Sa kabilang banda, ang mga taong nagsisikap na matuto ng mga bagong bagay ay nagkakaroon ng emergency battery na tinatawag na cognitive reserve sa kanilang utak, kaya kahit na maipon ang mga protina ng dementia, hindi lumilitaw ang mga sintomas. Ang utak ay pinakamataas na ayaw sa tamad na may-ari. Kapag naglalakad ka sa hindi pamilyar na daan, ang utak ay gumagana ng buo upang makahanap ng daan. Kung ginagamit mo ang hindi ginagamit na kamay, gumigising ang kabilang bahagi ng utak. Ang paglaban sa pagiging pamilyar ang pinakamainam na paraan upang mapanatiling bata ang utak. Ngayon, magdadagdag ako ng 2 tip na hindi mo dapat palampasin. Una, dalhin mo ang lahat ng gamot mo sa ospital at ipa-check up ang mga ito. Nalaman namin na si Mang Ben ay may ilang ospital na pinupuntahan, kaya may mga gamot siya para sa tiyan at pain relievers na doble. Ang mga taong umiinom ng higit sa 5 gamot ay maaaring magkaroon ng pagkahilo o pagkahulog dahil sa interaksyon ng mga gamot, kaya kailangan mong magpa-check up ng gamot minsan sa 1 taon. Pangalawa, palakasin mo ang iyong grip strength. Kung nahihirapan kang buksan ang takip ng bote, senyales iyon na nawawala na ang iyong kalamnan. Ang grip strength ay isang ulat ng pangkalahatang kalusugan ng iyong katawan. Magpraktis ka ng pagpisil at pagbitaw ng goma o pagbitin sa pull-up bar sa tuwing may pagkakataon ka. Susumahin ko. Magsuot ng hearing aid at lumabas upang makipag-usap sa mga tao. Maglakad sa mga hindi pamilyar na daan at pilitin ang iyong utak. Bawasan ang mga hindi kinakailangang gamot. Ang mga gawin na ito ay magpapanatili ng malinaw ang iyong isip. Ngayon, alam na natin ang 5 pangunahing sikreto upang buhayin ang ating katawan at isip. Ngunit malaki ang pagkakaiba ng alam at ginagawa. Sa susunod na pagkakataon, ibubunyag ko ang himalang 24 oras na schedule ni Mang Ben kung paano isasama ang 5 ito sa pang-araw-araw na gawain at sasagutin ko ang inyong mga pinakamadalas na tanong ng buong linaw. Kung nakatulong ang video na ito ngayong araw, mangyaring pindutin ang subscribe button at notification button. Ang isang click nyo ay isang malaking tulong sa akin upang makagawa ng mas kapaki-pakinabang na video ng impormasyon sa kalusugan. Mga kaibigan, kung pinakinggan lang ninyo ang natutunan nyo ngayon at hindi nyo ito isinagawa, walang silbi iyon. Kaya, ibinabahagi ko sa inyo ang himalang pang-araw-araw na schedule na direkta kong ibinigay kay Mang Ben. Ito ang routine na ginagawa ni Mang Ben na muntik nang mamatay, araw-araw sa loob ng 3 buwan. Hindi ito komplikado. Maaari niyo itong gayahin simula bukas ng umaga. Nagsisimula ang muling pagsilang ni Mang Ben sa 7 yen, pagkagising, agad niyang iniinom ang 1 basong tubig sa tabi ng kanyang kama. Ito ang tubig na nagpapalabnaw ng kanyang dugo na lumapot sa magdamag. At ganap na nagbago ang kanyang almusal. Dati, kinakain niya ang kanin na may tubig at atsara, ngunit ngayon, kinakain niya ang 2 nilagang itlog at kalahating tokwa. Binawasan niya ang dami ng kanin at binusog ang kanyang tiyan ng protina. Pagkatapos kumain, agad siyang naglalakad. May mahalagang punto rito. Sa halip na sa karaniwan niyang parke, sinasadya niyang maglakad sa iba't ibang eskinita. Ginising niya ang kanyang utak sa pamamagitan ng paghahanap ng daan. Mula 10 hanggang 5 kontrolado ng alarm si Mang Ben. Nagtakda siya ng alarm sa kanyang telepono kada 30 minuto. Kahit nanonood siya ng telebisyon, kapag tumunog ang alarm, bumabangon siya na parang reflex at naglalakad-lakad sa loob ng 2 minuto. Una, nairita siya, ngunit ngayon, sabi niya, nakakagaan ng pakiramdam kapag tumutunog ang alarm sa tuwing sumasakit ang kanyang katawan. Sa tanghalian, pumupunta siya sa Senior Citizens Center. Naka-hearing aid siya at masaya siyang nakikipagtawanan at nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Kung may karne sa menu ng tanghalian, hindi siya nahihiya at naglalagay siya ng marami. Ang hapon ay oras ng pag-aaral.
Sa halip na matulog sa hapon, inilalabas niya ang kanyang smartphone. Ngayon, nagsusulat siya ng lyrics ng trot songs sa YouTube. Ginagalaw niya ang kanyang mga daliri at nagsisikap na kabisaduhin ang lyrics na nagpapagana ng kanyang mga selula ng utak. Paminsan-minsan, kahit hindi siya uhaw, hindi niya nakakalimutan ang kanyang takdang aralin na ubusin ang bote ng tubig. Pagkatapos ng 7 nagbabago ang diskarte. Sa hapunan, kinakain niya ang isang piraso ng isda at ganap na itinitigil ang pag-inom ng tubig. Ito ay upang hindi siya magising sa gabi para umihi. At bago matulog, tinatawagan niya ang kanyang anak na babae. Nakikipag-usap siya sa kanyang anak sa loob ng 10 minuto tungkol sa mga maliliit na bagay tulad ng nangyari sa Senior Citizens Center ngayong araw at ang mga ulam na kinain niya sa tanghalian. Sa huli, umuupo siya sa kama, nag-exercise ng pagtaas ng binti ng 10 beses, at natutulog. Sa loob lamang ng 3 buwan ng pamumuhay ng ganito, itinapon ni Mang Ben ang kanyang saklay at bumalik sa normal ang kanyang score sa memory test. Kaya mo rin. Ngunit kapag susubukan mong gawin ito, may mga bagay na ikaw ay mag-aalala. Sasagutin ko ng buong linaw ang 3 pinakamadalas na tanong na tinatanong ng mga matatanda sa klinik. Unang tanong, sumasakit ang aking tuhod. Maaari ba akong mag-squat o maglakad? Kung sumasakit ang iyong tuhod, huwag mong pilitin ang iyong sarili na maglakad o mag-squat. Masisira ang iyong mga kasukasuan. Sa halip, kailangan mong gumawa ng mga ehersisyo na hindi naglalagay ng bigat sa iyong tuhod. Umupo ka ng malalim sa upuan, ituwid ang isang binti, at hilahin ang iyong mga daliri sa paa patungo sa iyong katawan, at manatili sa posisyon na iyon sa loob ng 5 segundo. Gawin mo ito ng salitan sa bawat binti ng 10 beses. Pinapatigas nito ang mga kalamnan sa hita nang walang anumang stress sa kasukasuan ng tuhod na siyang pinakamahusay na ehersisyo. Masidhing inirekomenda ko rin ang paglalakad sa tubig sa swimming pool. Ikalawang tanong, kung inom ako ng maraming tubig, masyado akong madalas magpunta sa banyo at nakakainis. Kailangan nito ng diskarte. Ibaling ang oras ng pag-inom ng tubig sa oras na may araw pa. Uminom ng madalas mula sa paggising sa umaga hanggang sa tanghalian at hanggang bago mag-negatibo 5 At pagkatapos ng 7 limitahan mo lang ang pag-inom ng tubig para lang basain ang iyong bibig kung ikaw ay uhaw. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng sapat na hydration sa araw at mababawasan ang paggising sa gabi para pumunta sa banyo. Gayunpaman, ang mga may malubhang prostatic hypertrophy o overactive bladder ay dapat munang kumonsulta sa isang urologist at ayusin ang dami ng tubig. Ikatlong tanong, kapag kumakain ako ng karne o itlog, hindi ako natutunawan at pakiramdam ko ay busog ako. Natural lang yan dahil humihina ang paggana ng tiyan habang tumatanda. Hindi ko sinasabing pilitin mong kumain ng samgyupsal o ribs. Makakain ka ng protina na madaling tunawin. Ang tokwa o isda ay mas madaling tunawin kaysa sa karne. Napakaganda rin ng steamed eggy. Kapag kumakain ng karne, kainin ito sa anyo ng giniling na karne o pinakuluan ng matagal, at samahan ito ng mga prutas na may maraming digestive enzymes tulad ng pinya o kiwi, mas magiging komportable ka. Maaari ka ring kumain ng kaunti at madalas. Tama na ang mga dahilan. Kung sumasakit ang tuhod mo, mag-ehersisyo ka habang nakaupo. Kung hindi ka natutunawan, kumain ka ng tokwa. May mga paraan para sa lahat. Ang mahalaga ay kung gagawin mo o hindi. Tulad ng nagawa ni Mang Ben, kaya mo ring magsimula ngayon. Kung napanood mo ang video na ito at nagpasya kang ako ay magsisimula ngayon tulad ni Mang Ben, mangyaring i-comment lang ang 2 salita, gawin ko. O kaya, ay comment lang ang numero 1. Suportahan ko ang iyong maliit na desisyon sa comment section upang hindi ito matapos sa 3 araw. At kung magkakasuportahan kayo sa comment section, doble ang lakas niyan. Sama-sama tayong lumusog. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento ng matagal. Ang 5 ugali na binigyan ko ng diin ngayon. Baka makalimutan nyo dahil komplikado. Kaya, susumahin ko ito sa 3 linya. Isulat nyo ito sa papel ngayon at idikit sa refrigerator o sa pinakamadaling makitang lugar. Una, magtakda ng alarm kada 30 minuto at bumangon, at siguraduhing may protina sa hapagkainan. Ang oras ng pag-upo ay oras ng pagkamatay, at ang oras ng paggalaw ay oras ng muling pagkabuhay. Huwag lang kumain ng kanin at kimchi, kundi kumain din ng kahit isang itlog pa upang maprotektahan ang iyong mahalagang kalamnan.
Pangalawa, uminom ng tubig bago ka uhawin at lumabas upang makipagkita sa mga tao kahit tinatamad ka. Ang uhaw ay senyales na putol ang rescue signal ng iyong katawan. Uminom ng tubig sa takdang oras upang dumaloy ang iyong dugo. At ang kalungkutan ay mas masama kaysa sa paninigarilyo. Magsuot ng hearing aid at lumabas upang makipag-usap at tumawa. Ikatlo, iwanan ang pamilyar na daan at maglakad sa hindi pamilyar na daan upang guluhin ang iyong utak. Ang kaginhawaan ay libingan ng utak. Gisingin ang mga selula ng utak sa pamamagitan ng bagong daan at bagong pag-aaral araw-araw. Mga kaibigan, ang edad 70 ay hindi ang panahon para ayusin ang buhay. Ito ang panahon upang mamulaklak ang ikalawang buhay. Kung ang kotse ay ginagamit ng 10 taon, hindi ba't mas tumatagal ito kung palitan ang piyesa at lagyan ng langis? Kung gayon, ang iyong katawan ay tumakbo ng walang pahinga sa loob ng 70 taon. Ngayon ay kailangan itong bigyan ng mas masusing langis at pag-aalaga. Huwag isipin na ito ay abala. Kung magkasakit ka sa katandaan, hindi lang ikaw ang naghihirap, kundi pati na rin ang puso ng iyong mga mahal sa buhay. Ngunit kung malusog ka, masaya ka at ito ang pinakamagandang regalo sa iyong mga anak. Ang likod ni Mang Ben habang umaakyat sa bundok na hawak ang kamay ng kanyang apo ang pinakamagandang pamana na maaaring ibigay sa kanyang mga anak. Huwag mong subukang baguhin ang lahat ngayon. Huwag kang mag-alala. Ngayon, simulan mo lang ang isa. Simulan mo ang pagbangon kada 30 minuto. Bukas, itakda ang oras ng pag-inom ng tubig. Sa ganoong paraan, sundin mo lang ng dahan-dahan ang ginawa ni Mang Ben, isa-isa bawat araw. Okay lang kahit 3 araw lang. Kung gagawin mo sa loob ng 3 araw, magpapahinga ka ng 1 araw, at magsisimula muli, iyon ang pagiging tuloy-tuloy. Ako ay kumbinsido. Kung napanood nyo ang video na ito hanggang sa huli, nagpasya na kayong lumusog. Kung mayroon lang kayong ganoong intensyon, sa loob ng 3 buwan, ang inyong katawan ay ganap na magbabago. Taos puso kong sinusuportahan at ipinagdarasal kayo na muling isilang na may masiglang lakad at matalinong tingin. Kung nakatulong ang video na ito ngayong araw, mangyaring pindutin ang subscribe button upang maging matatag na kasosyo ko sa kalusugan. At kung i-on nyo ang notification, makakatanggap kayo ng pinakamahalagang impormasyon sa kalusugan na inihanda ko bago ang iba. Malamig ang panahon. Magsuot kayo ng mainit na damit at maging masipag sa paggalaw ngayong araw. Salamat.